Abe, ang tagal ko na nga nagki-crave sa ganitong luto at sa wakas nakapagluto nga din ako, bes, at nakachamba nga ako ng ganitong isda sa may talipapa. Pingkain ko nga na to, nasa probinsya pa nga ako, kaya naman ayan, pinush ko nga kahit ayaw ni Mabi ng ganitong isda. Kahapon nga, syempre, nagpunta nga ako ng talipapa, pero dapat ang lulutuin ko nga sopas, at ayun nga kasi ang request ng bata. Tapos sa bandang gitna nga, nakita ko nga to, ay Diyos ko, kaya naman bumili na nga ako. Medyo pricey nga, bes, kasi nga 6 na hiwa, 200 pesos ang bili ko. Pinush ko na nga, paano huling kain ko pa nga na to, nasa probinsya ako at luto pa nga ng aking nanay. Namahan ko na nga rin ng gata at sasamahan ko nga rin ng konting gulay to. Bumili na nga rin ako ng talong at saka nga pechay. Pero yung nanay ko, pagka magluluto nga ng ganitong paksiw sa gata, ang inilalagay nga lang niya tanglad at hindi na nga naglalagay ng kahit anong gulay. Ako naman, kaya lang naman ako magsasama ng gulay dito. Paano kung hindi nga magustuhan ni Mabi yung ganitong isda? Syempre, gulay nga ang kanyang kakainin. Pero yun nga, kinagulat ko, nung natikman nga to ni Mabi, ay nako, sabi ko sa inyo nga, bestis ko, nagre-request pa nga ulit kahit hindi pa nauubos. Madali lang naman tong lulutuin kong ulam at panigurado kayang-kaya nyo nga lutuin sa bahay. Syempre, pinrito ko nga muna isda, pagkatapos eto na nga ang talong. Syempre, hindi na rin ako nagpalit dyan ng mantika at kung saan ako nagprito ng isda, doon na nga rin ako nagprito ng talong. Yung iba naman, diretso pakulo na nga lang at hindi na nga ipiniprito. Ako, mas gusto ko nga ipiniprito yung ganito, best, mas masarap. O ayan, pagkatapos ko nga magprito, syempre, same kawali lang din, nagbawas ako ng mantika, tapos nagisa lang ako ng bawang, sibuyas, luya, at saka nga tong kamatis, and then yung pangalawang pinagpigaan ng gata, isinama ko na rin dito. Tapos, inilagay ko na nga rin yung isda at naglagay na nga rin ako ng konting pampalasa dito. Bali, naglagay lang ako ng asin at paminta. Sinama ko na nga rin yung gata dito para nga mapakuluan na at sa mahinang apoy nga lang. Tapos, tinakpan ko nga lang ng mga 5 to 10 minutes at pagbalik, ganito na nga itsura niya at medyo nagmamantika na. Tapos, yung pinrito kong talong kanina, ayan, inilagay ko na nga rin dito para mapakuluan nga rin sa may gata. Tapos, nilagay ko na nga rin yung pechay at saka nga yung sili. Yung ganitong ulam nga, syempre, mas masarap sana kung mas maanghang. Ang kaso, may bata nga rin kaming kasama dito, kaya ayan, lalo muna kami sa maaanghang. Tapos, ang masarap pa dito, syempre, yung patutuyuan mo bes sa may gata. Grabe, sobrang sarap nun, bes, yung nagmamantika na. Halo ko nga lang yung ilalim para nga hindi siya masunog, and then hininaan ko nga ulit yung apoy at tinakpan ko at pakukuluan ko nga siya ng mga 30 minutes hanggang sa medyo matuyuan. Tapos, mas masarap nga to kung kinabukasan mo pa nga kakainin. Tinga kapag ganito nga niluluto ng aming nanay, ang ginagawa nga namin magkapatid tinatabi na nga muna namin kalahati sa rep para nga kinabukasan na yun nga ulit yung kakainin namin. Ewan ko ba, pero mas na-appreciate nga namin yung lasa niya kapag nga pinalilipas pa ng isang araw. Ayan, makalipas nga ilang minuto, medyo natutuyuan na nga siya at tinikman ko nga kung okay na ba nga yung lasa niya. Medyo natabangan nga ako, kaya ayan, nag-adjust nga ako ng konting asin dito. Pagkatapos hinalo at tinakpan ko nga ulit, pagkatapos pinatuyuan at pwede na nga kumain. Una nga akala ko, syempre hindi to magugustuhan ni Mabi at first time na naman nga niya makakain ng ganitong ulam. Pero ayan, nagustuhan naman niya at nag-request pa nga kahit hindi pa ubo. Kaya ako nga sa kanya, abay, bumili na nga siya ng malamig na soft drinks at bagay nga dito yun. O siya, yun lang naman best ang gusto ko sa inyo i-share. Syempre, kung gusto nyo rin ng ganitong ulam, ayan, napakadali nga lang gawin. O siya, bye-bye!